Hello, CDO, CIO, here we go. This is Jane Abaday from City Information Office. All the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy with the support of our acting City Information Officer Jade Adicer and assisted by Ian Fuentes. Maayong buntag mga higala. It's a brand new week and a brand new day para sa ato ang weekly program nga Department in Focus kung asa lahi sab nga lideres no? Sa mga laing departamento diri sa LGU-CDO ang atong makauban, but before nato siya ma-i-introduce, no, syempre shout out ta sa tanan nga mga nagtan-aw sa atong live worldwide live stream sa Cagayan de Oro City Information Facebook page. Daghan kaayong salamat sa naka-follow. Kung wala pa, do follow and like mga igala, no? And feel free nga mag-comment mo diha kung sa mga opisina, aha mo nga panimalay na minaw karon o sa tanan nga mga nakapaminaw o nakatanaw sa atong live stream. Thank you so much. Ug syempre, malipayon kaayo ta para sa iyang oras nga gigahin. Kay live na itong makauban karon mga higala, our acting City Veterinary Officer, Dr. Helen Ann Takandong. Doc, good morning. Good morning sa tanang mga Cagayanon, sa tanang mga viewers nato sa atong FB page. Especially sa atong mayor, di nong shout out pod og sa ako ang mga kauban sa City Veterinary Office na nananaw karon maayong buntag sa tanan. Yes, mo gini ato makaingon nga salamat, Doc. Thank you, Doc. Yes. Despite your busy schedule, for sure dagan pa kay kag ganap for today nga natagaan mi nimog oras dito sa CIO, and most especially we're also celebrating the Rabies Awareness Month, which later on ato pang pagahisgutan pa more. Pero una sa tanan, how do you start your day, Doc? Ikaw ba sa imong ka-busy? Magmata ko is naa naman ko around sa 5:30 to 6 a.m. Mhm. So ako yun ang kuan ako ang tulog no na maka 8 hours gid ko per night. And then after mag-prepare sa akong self, mag-atiman gamay sa ako ang 4-year-old nga boy, and then ani na rin sa opisina mag-drive, paingon diri sa opisina. Ikaw ra mag-drive? Yes. Grabe lang yun, diba? Syempre, Women's Month, gyapon Yeah. karon. Women Empowerment. Empowerment, diba? Kay usa sa mga lideres, sa mga department heads nato sa LGU-CDO, babae. Diba? So, grabe yun nga balance sa life as a mother, As a wife. and now as the head sa City Veterinary Office. So, kamusta Yes. so far ang opisina sa City Vet? So far, doing well. O, paningkamutan man gina nato no, with all our mga division and section heads nga. Maserve pa gid nato better ang Cagayan de Oro City, especially ang ato ang mga pet owners ug ato ang mga farmers. Yes, kay it's also a brand new year, no? 2026. Actually, bago pa lang yun kay pag-abri. Third month pa ta, mga higala, no? But, kamusta so far ang ato ang assessment sa success nato last year? Last year, so daghan pud kay tag mga accomplishments kay na-hit pud nato atong mga targets kay we have annual target man sa atong mga IPCR no. Congrats. And we were able to organize big events for the city. Naapod tayo gipang implement na mga bagong project, bago na mga programs, all for the benefit para sa ato ang katawhan sa Cagayan de Oro City. So, daghan tag nangahimo and daghan pag buhaton, especially with the support of our city mayor. Yeah, shout out ka sa ato ang maabtikon yun always. Very Yes. supportive City Mayor no Rolando Clarix. You've mentioned about the farmers earlier. So, unsa ang function ni City Vet with our farmers? So, actually, Ma'am Jane, ang City Veterinary Office, ang atong mandate is broad kaayo. Kanang we are more than just taking care of our sick animals. So, ang ato ang mandato is related to animal health and animal welfare, public health, food security, and food safety. So, sa mga farmers, we help our farmers ensure nga ang ilang animals are healthy. Kung nagsakit atong tambalan, kung nagsakit, especially mga infectious o contagious diseases, ato ang paningkamutan na dili mag-spread sa ilang mga kasilinganan. And then we do prescribe and give medicines nga dapat sakto ang paghatag because we don't want na magka-create og resistance, especially sa antibiotic. And also, sa atong mga farmers, we have animal dispersal program katong every Saturday nga
ga-disperse ta sa atong mga farmers og baka, baboy, manok, dugang panginabuhian sa ato ang mga farmers. And we have so many programs under our animal production which will support our farmers in the city, including the Farmer Field School. Aduna kitay klase-klase seminar, murag ato na silang ipa-eskwela balik for 4 to 6 weeks, tudluan, technology transfer, unsa ang sakto nga pagpamuhi anang klase nga animal. Wow, 'di ba? So nakita nato karon na dungog nato kar mga igalo that is more than just nga to ang makit-an nga ginatrabaho sa city vet. Kaya it also focuses sa mga farmers, kining klase-klase nga mga animals, Doc Helen, no? So are we limited na lang ba tay listahan lang sa animal nga gina-focus nato in terms sa atong tambalan, atong i-check? Actually, kung sa veterinary medicine, wala yun, tanan. Even the wildlife, kaya naamang gyapon may mga subject ni Ana, so, mutambal gihapon mi. Naapod tayong mga veterinarian nga nag-specialize gyud sila Ana. So we do coordinate with the DNR, especially sa wildlife kay lisod gyud siya i-handle ang atong mga wildlife. So tanang klase sa mananap. Munang medyo broad gyud ang veterinary medicine. Yes, no. In terms sa, syempre we are a highly urbanized city. So how do you assess ang ato ang animal life? Kung unsa pod mag-alaga ba ang ato ang mga higala, dagan ba ta makaingon ba tag mga figures or mga estimations nga ubay-ubay ang mga higala nga mahiligon og animals? Yes, nagkadaghan gyud ang ato ang mga nag-atimano, nag-alaga og mga pets, especially dogs and cats. Atong nabantayan, Ma'am Jane, after the pandemic yun. After pandemic? May daghan. Or during the pandemic, gani, kay di ba, walay lingaw ang mga tao, namalit og iro, namalit og iring, kay mingaw kayo sa balay, and then namuhi. Ang sad to say lang, after the pandemic, kung balik na sa normal, napasagdan na pod ang uban. So, murag nakita gid nato na nidaghan ang ato ang population. Although, currently, we are still doing the survey para makuha gid nato ang atong accurate nga animal population sa ato ang syudad, especially with the help of the barangay. So, daghan kaayo mga pet owners sa ato ang syudad. Dagan ng mga fur fur parents, fur moms. The fur mommies and fur daddies, no? Later on, ato nga isgutan ko sa mga do we conduct programs ba para ani ang mga mga responsible Yes. We have regular programs, especially karon kay Rabies Awareness Month. Aduna kitay mga campaigns, especially sa mga eskwelahan. Information education campaign on rabies, unsaon pag-prevent, and then also we have responsible pet ownership. So ato ginang gihingusgan, 'di ba? Para empowerment pod sa mga fur parents nato no nga sa ila gyud mismo magsugod ang pag-amping sa ato ang mga ilang mga domesticated animals, no? Yes. So I think usa sa mga very aggressive mo towards your program is the vaccination, which in fact atong March 10 gisugdan ninyo sa usa sa pinakadako nga barangay diri sa Distrito 1 ang Carmen, Barangay Carmen. So how do you go over or how intentional ang city vet, Doc Helen, no, sa pag-conduct ani nga mga vaccination? Ang rabies vaccination manggod is isa sa ato ang major gyud na mandate no nga ma-prevent or totally ma-eradicate gyud nga sakit. So gihingusgan na nato with our high density rabies vaccination. So actually Ma'am Jane, nag-start siya sa Barangay Balulang atong March 2 and then Number 2, barangay na ni natong Carmen, actually nahuman kagahapong adlaw. So, we coordinate with the barangays. Okay, ang ato ang target sa atong high density rabies vaccination nga mabakunahan gyud 70 to 80% of the estimated dog and cat population sa barangay. So, in Balulang, we were able to vaccinate 2,700 for dogs and cats. O kagahapon, kagapong adlaw lang nag-join kita, nag-participate kita sa National Simultaneous Rabies Vaccination Drive nga gi-initiate sa Department of Agriculture. So nakabakuna ta kagahapon og 1,263 sa Barangay Carmen alone. Grabe, libo-libo. Yes. Wow. So how important para sa inyo ha, Doc Helen, no, nga makita ni nga in ani nga numbers pod ang participate sa mga vaccinations?
Motto, Ma'am Jane, we need to vaccinate 70 to 80% of the dog population para makakreate tag herd immunity kay. Ato man yung goal is ma-eliminate ang rabies sa atong syudad. Kay nagpabilin pa gyud gihapon nga threat sa ato ang community. Last year, aduna kitay mga rabies case in animals, and I think we have one case in human. So ako na lang ihatag sa atong human counterpart para mohatag yun sa exact nga figure. So ato ginang paningkamutan kauban atong mga barangays ug atong team nga mawala gyud na siya ang sakit nga rabies sa ato ang syudad. If dili man gani mo decrease gyud ang kaso. Yes. Not only in human but also in animals. Yeah, so in animals in general, no. So I think that's one of the drive or sa lang nasa mga daghan kay nga programa under City Vet no nga gina-raise gud nato ang awareness. So unsa pa mga other programs that you provide karon Ma'am Vet? I mean Doc Helen no, sa City Vet when it comes to the safety o pag pugong og spread og animal diseases. Yes, mo to akong giingon nga dili lang mi gatambal sa ato ang mga sick animals but we are at the heart of the food system ang veterinary workforce. So naatas sa mga borders, naa diha atong mga checkpoint manned by our checkpoint officer to ensure nga ang sakit dili mo sulod sa atong syudad because we are protecting the livelihood sa atong farmers. At the same time, we ensure nga food security. Kaya kung magsakit na, especially ASF, kung na-remember nimo in 2021, so daghan ang nangamatay nato di ari ng mga baboy. So, isa na sa ato ang goal nga nung anaa kita sa atoong borders. Aduna kitay upat ka animal quarantine checkpoint. One in Upol, Kabula, Lumbia, and then Bugo and Puerto. So, Diba? 24/7 na siya, Ma'am Jane, na atay personahe din ha to check ang animal products and byproducts nga dapat mo comply sila sa tanang mga requirement set by the Department of Agriculture. So, in one way, maprotektahan nato ang ato ang mga farmers, ilang mga binuhi, food security, and our economy in general. Diba? And pati na po ang safety sa atong mga consumers. Yes, naapod ta sa slaughterhouse. Aduna kitay mga meat inspectors nga ga-duty pod 24/7 ga-inspect sa ato ang mga mananap, baboy, baka, manok nga maoy atong kaunon, ato ang meat. So, dapat manggod ang ato ang i-consume nga meat is fit and safety. So, ginabilaran gid na sa atong mga meat inspectors every day sa atong mga slaughterhouses. And then, gasuroy po na sila sa mga kamerkaduhan, especially atong mga public markets na kung dapat ang atong mga meat vendors, ang ilang ibaligya is katong dili mga daot safety gyud nga meat for everyone. Diba? So, dili na to ka-realize sa mga igala, no? That it's the City Vet na heart sa ato ang food security. Kay before pa lang nato ma-consume na check na, diba? Yes. Then, sa kadako po sa Cagayan de Oro City, just to imagine, kato pala borders nga gi-mention ganina ni Doc Helen, kay mo gino mga entry points, District 1 to District 2, and 24/7 nga galihok, no, ang ato ang mga kauban sa buhat. Ensuring the food safety. When it comes naman, Doc Helen, with the programs regarding sa owners, sa mga pet owners, sa mga farmers, unsa po ang ilahang mga naagian na nabasli mga naagian ng mga orientations, seminars, programs? When it comes to pet owners, aduna kitay ginapakandak na information education campaign on responsible pet owners and about rabies control and prevention. Naata sa mga barangay, ga-join me og mga barangay assembly, and most especially naata sa mga eskwelahan kay we want to inculcate sa atong mga kabatanunan, atong mga kabataan what is responsible pet ownership kay sila man atong mga future na mga pet owners. So sa ato pong mga farmers mo to akong gingon ganina naata sa mga barangays nagpasabot sa ilaha kung unsa ang proper nga animal health programs, biosecurity measures, especially amo nang gina-emphasize nga, especially talking with ASF, nga wala pa gyud tay approved nga vaccine. So, it's only the biosecurity measure nga mo protekta sa ilahang mga baboy. Kay
ASF, although wala na tayong mga outbreak, pero nagpabilin endemic na siya. Naaragid siya nga sakit. Naalay mga times of the year, especially during rainy season nga, mubuto siya nga sakit. So, medyo bantayunon. Bantayonon yun. Bakit? Naanatay new normal sa atong pagpamuhi sa baboy. Muna among encourage everyone, mga hog raisers nga, kanang dili nila dapat nga itugway lang baskin asa, dapat magtangkal gid sila, ang ilang tangkal ilahang butangan pa gyud og koral kay para walay mga stray animals na makasulod, ana dili sila pasulod og basin kinsa kay posible nga carrier sa maong virus. Agoy. And you mentioned about sa mga hog racer. So, I think you also have a collaboration with the lechoneros diri Yes. sa syudad, no? So, kamusta so far ang ilang reception, no, sa inyong pag-encourage lugar sa ilaha about protecting ASF? Actually, I think we are the only city in the country nga naatay double checking when it comes to musulod nga backyard hogs, backyard nga baboy diri sa atong syudad. We have the Mambuaya ASF Testing Center nga ga-operate every Tuesday and Friday. So tanang backyard nga baboy nga musulod sa Cagayan de Oro City for our lechon sa atong mga lechoneros, ato nang ginatest for ASF. Kung naay positive, of course, atong ginakaling. And then, ang negative, maora na mo'y atong ipa-deliver sa ato ang mga lechoneros. So, nag-agree na taan na with all our lechoneros. Of course, mo-abide man yun sila sa atoa kay kung ma-wipe out ato ang hog population due to ASF, affected man po ang ato ang mga hog raisers. Correct. Murag domino effect, no? Yeah. Lagoy, so maayo din ni siya nga lakang kay especially atong bag-o lang nga higalaay, di ba? Natay actually lechon Yes. festival. We are promoting also kay sa ako alang gyud personally, kita gyud ang isa sa naay pinakalami nga lechon Wow. in the country. Nakatilaw naman ko sa Cebu, sa Iligan. So, I believe nga, isa gyud ta sa pinakalami nga lechon. Diri, Diba? roaster na. Musukol Diri ang po, pinakamaayo. diba? Yes, musukol gyud. Gani, in the last Mindanao-wide lechon roasting competition, nag-second ang ato ang lechonero. Ang Mias Aninin Lechon diha sa Burgos. Oh, diba? So take it from our city vet officer. Yes. So it's a good news, no, nga bisking dili na to gakabalitaan, but the people at the city vet are working for, you know, to fight ASF. Bisking dili siya inana ka rampant or walay mga cases, but at least naagyapon karon, di ba, nagpadayon gyapon. So unsa man yung mga challenges karon, Doc Helen, nga ka-encounter sa pag-promote sa animal welfare diri sa syudad, labi na nga dako kay ang Cagayan? Yes. When it terms to talking about animal welfare, no, ang perception manggod sa mga pet owners, especially sa ato ang mga dogs and cats. So, mahuman ra ilang responsibility sa pagpakaon o pagpainom sa tubig. Or in fact, under the Rabies Act, daghan kaayog responsibilities ang atong mga pet owners. So nakita gyud na namo nga naay nagkadaghan ang complaints on animal welfare violations. Ang challenge lang gyud nato is lack pata og local ordinance to enforce strictly the Animal Welfare Act. Naman tay national nga balaod, but kabaluta nga when it terms to mag-penalty sa mga violators, kung ang national nga balaod ato ang gamiton, taas pa kay nga prosesos. But we are currently drafting an ordinance regarding that na ma-penalize gyud ang atong mga violators. Kay daghan mga responsible, pasagdan ra nila ang ilahang mga ero nga maglatagaw sa kadalanan, nga posible makakos og disgrasya, and then magtai sa gawas. So, kana ang ato ang challenge, and with the policy, with the local ordinance nga atong ginapolish na lang karon, of course, nabangan man gyud ta ani sa ato ang duha ka councilors, Councilor Antoy Roa Pascual and Doc Paulo, para ma-approve and ma-enact gyud ni siya nga ordinance. So far, what are the common violations nga you usually ka-encounter nga magsumbong sa inyong office, Doc Helen? Kanang ang ilang mga ero is naa sa gawas, pasagdan stray, kana siya common kay na. So challenging kay na sa amo ang impounding team. Naman tay impounding team katong gapang dakop, no, sa mga stray animals kay. Kung moingon man gud ka og
stray, i-consider na mo nga imuhang dog stray basta nakagawas na. Although owned na siya, nanatay gahum ana sa ato ang city pound nga mudakop basta naa siya sa public place. So daghan ang ato ang stray, especially sa mga residential areas, although diri sa syudad, gapaningkamutan man gyud nato with our city pound officer sa atong city pound team nga mahipos gyud kay threat pod sila kung makapaak, makadisgrasya. So kana ato ang isa ka challenging kaayo nga work, no, kay kanang daghan ang pasagdan ra ilang iro sa mga public or mga kadalanan. How do you consider those ng mga pet owners nga naka-chain pero nasa gawas ang dog? Naka-chain. Pero nakakabit sa gate ang iro, ay nana. So that's also a violation kay under the Rabies Act, naagyo dapat ang tag-iya, magunit. Maintain control over your dog and do not allow it to roam sa street without a leash. Dapat nagunit po ka. So kung wala ka nagbantay sa imong iro, so again, that's a violation. So, mas maayon yung mapaningkamutan din nato itong local ordinance, Yes, Helen, very para good. mas paspas, diba, ang mga action when it comes to penalizations, Yeah. mga violations, Yeah. kay para pod limitahan ang mga gahig ulo. Madisiplina. Madisiplina, no? Ato ang mga higala, no? Para it's a wake-up call, no? For everyone pod for being responsible sa pet owners and generally sa mga animals pod nato, diba? Welfare sa atong animals po. Yes. So, we recall last year, November, when it comes to food security, namoy gina-work out nga mga projects, Ma'am Helen. No? So, Doc Helen. So, unsa man nga mga projects that you've been working for food security? Yes, we have a 20 million project funded by the Department of Agriculture. So this is a piggery farm. Tinatawag nato ni og Inspire program from the Department of Inspire. Integrated National Program on Swine Recovery and Expansion. Okay. So ang actually natukod na ang first building. We are awaiting for the implementation of the multiplier farm kanang anay, saw. So tanang ma-produce nato dinha mga baktin, ato nang i-disperse sa ato ang mga farmer, qualified na farmer. Again, naatay mga qualification before nato i-disperse ang baboy sa ilaha. Ang goal ani nga programa is para maka-repopulate yung balik after the ESF ni gamay gid ang atong inventory sa baboy diri sa syudad. So, atong ipadaghan, pinaagi ana nga project na mahimutang dito sa Tuburan. So, paperma nami sa program of works kang mayor and hopefully this year or next year mag-operate na yun ang maong piggery. Wow, congratulations. Inspire. Inspire program. Yes, how important that it is, Doc, no, nga maprotektahan nato ang for sure dili lang man nga lami or healthy ang mga malitsyon ng mga baboy, no, but more than just the role anang paglitsyon sa baboy, no, how important na maprotektahan yun ang meat or ang mga piggery nato. Of course, kung dili nato sila maproteksyonan, wala tay stock sa baboy. So, musamot kamahal ang ato ang mga lechon, which is ang Cagayan de Oro City, grabe yun ta mga og lechon. Murag normal ra kay na sa ato birthday na ay lechon. Hindi good kompleto, no? Dili gid kompleto og walay lechon, barag lechon lang na and then kinilaw. Correct. Okay na kaayo na sa ato ang mga celebration. So, we really need to protect our hog industry. Kay we are pork consuming gyud ta public. We are especially atong mga Cagayanons. Yes. So also ato ang yung gi-imbita diri si Doc, no, for the celebration as well this March for the Rabies Awareness Month. So among all the months, no, in a year, Doc Helen, why March ang Rabies Awareness Month? Ang national gyud ana, ang national office, especially the Department of Agriculture, kay sila man ang lead agency sa atong rabies control program. So dili lang kay gid nako mahibaw-an unsa ang rason Ang why history, March o ang history, but March maybe kay kanang sa una man gud ang March is wala nay klase. So Correct, summer season na. mao pod ning time nga taas kaayo ang ato ang bite incident. Okay. So gihingusgan gyud pud na nato sa ato ang syudad, the city government through our office and the city health office of course atong partner and the Department of Agriculture kay
In 2024, Ma'am Jane, taas kaayo ang human death sa rabies in the entire Philippines. Almost nag-double siya from 250 per year ang average in 2024 Ooh. ng 426. Wow. So murag na alarm gyud ang atong national government, atong DILG gani naghatag gyud og memorandum nga tutukan gyud nato ang rabies control and prevention program. Yes. So, at skutan na nato ning rabies. So, unsa among gyud nim nagsugod? What's the origin of rabies and saan ni siya ma-transfer or ma-activate, no? Ma-triggered or ma-activate sa usa ka person nga naay rabies, Doc? Ang rabies is a viral disease. Cause ni siya sa usa ka virus. Ang name sa virus is Lassa virus. Ug ang iyahang shape is bullet shape. Shape pa lang makamatay na yun siya. Rabies is fatal. Once mag-show na og signs ang dog or ang human, that is irreversible. Dili na matambalan, but it is 100% preventable if ang atong mga iro is mabakunahan. And of course, practice responsible pet ownership. So, ang mode of transmission ani Ma'am Jane is through bite, lick, Lick? Oo, lick. Pwede. Kay naamang good ang virus mag-replicate sa salivary gland kanang atong laway. Sa laway, kanang mag-produce og laway. So, kung malick siya or ma-scratch, ang isa man good ka behavior sa atong animals is mag-lick na sila sa ilang paws. So, posible na adiri ang laway nga na-infected sa rabies and then ma-scratch ka. That is why, mo na siya ang mga mode of transmission sa rabies. So, it's a misconception nga pagka-anak sa atong iro na anay rabies. Or ang iro in general na ay rabies. Ang rabies is sakit na siya, so makuha ra gyud gyapon na nila through atong mga mode of transmission sa rabid or infected nga animal. Most of the time, ang ato ang mga iro ang ga-carry sa virus. So, kani siya nga iro manggod, ang isa sa sign is before siya mamatay is maakpaak. So, matransmit gyud niya ang virus sa other dog and then mag-chain na dayon. So, it's very important nga mabakunahan nato ang atong iro kay kung ang iro nato na paakan og buang nga iro positive with rabies, dili siya magkasakit og rabies. So, ma-stop ang cycle or the transmission. Okay. So, pwede put dogs to dogs, no? Di lang Yeah, put- dogs to dogs, naputay dogs to cats, pero ang very common gid nato diri sa syudad or the entire country is naa sa dog ang rabies. Okay. Kung ikaw mulantaw ka sa usa ka iro lugar, namti ginatawag ng mga irong buang or stray dogs kumbaga in general, Doc, nabatay makita ang mga signs nga murag na ni rabies nga pero naba na siya makita like scientifically? Yes, naagid tayo mga common na mga signs, clinical signs sa rabies. Duha ka form ang ato ang rabies, Ma'am Jane. We have the furious type and the dumb or the paralytic form. Katong furious mo ding typical nga mad dog syndrome. Buang gid na iro. So there is aggressiveness. Mag-start magid na siya with maluya siya, dili mo kaon, maghilanat kay na may infection, and then aggressive na dayon kay ang behavior, mamaak-paak. Basin unsa nga object paakon. So ako naka-encounter gid ko ana many times, especially katong city pound officer pa ko, mapaak-paak imong gate paakon na sa ilahang pagpinaakay sa object, masamad na ang ilahang mga gums o ilahang ang ilahang jaw. So ana and then kadugayan after mamaakpaak magkoma and then mamatay. And then apo ta isa ka form which is among nakita na mas delikado kaning dumb or paralytic kay magluya lang ang iro, di mo kaon, and then ang common complaint sa pet owners is kanang nabukog daw ang ilahang iro kay ang virus is iyahang gina-paralyze ang throat or ang masseter muscle. So magsige siya salivate, maglaway-laway. So gatuo ang owner nga nabukog. So kita nga tag-iya or even the vet nami bag-o nga kaso ani in Makasandig. Ang gidala nila sa private nga veterinarian, ang complaint is nabukog. So gi-open sa vet ang mouth kay gitan-aw nga naabay bukog. So dili gid bukog to kay that's a sign of rabies. So
ang ato ang veterinarian o ang katong technician nga nag-open sa mouth, nag-treat ato. So mo to atong nagpatabang sila sa ato for the post-exposure, nagpabakuna gyudayon sila. Although kami, Ma'am Jane, kay we are considered high risk man nga personnel, we have pre-exposure. Okay. Ibakunahan mi sa City Health or City Hospital sa Animal Bite Center to protect us para na may level of immunity kay everyday mo man gyud na among Diba? trabaho. Murag ako mismo naminaw ko ni Doc Helen, murag kakulbaan ko nga you have a really close encounter, no? Ani nga mga cases ng mga iro. So, in terms sa human infection, unsa ang mga, 'di ba natin mga, I don't know Doc ha kung kini this is a clinically approved nga tinuan nga, 'di ba? Once nga napaakan ka sa iro nga na rabies, you wait for 14 days, you observe ang dog kung namatay or dili kung namatay, positive nga transfer ang rabies sa tao. Is that a misconception or that's clinically proven yun? Dili pud tanang namatay within 14 days is considered rabies kay posible man pud nagsakit ang iro na ilaing sakit. But ang dog nga nakapaak, ang atog yung ang atong advice or suggestion sa atong mga pet owners is i-observe nila for 14 days. Kaya naamang good tayo mga experience, Ma'am Jane, especially in the hinterland barangays na once makapaak ang ilahang iro, ilang patyon. And I think 2 years ago, naatay human death in one of the hinterland barangays. Wala niya na-observe, kaya gipatay nila ang iro. So kung ang iro mamatay within that observation period, ang ulo or the whole body kung puppies, dalo na nato sa Department of Agriculture, Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, kay ilahan ng i-test dito ang brain sample, kung positive ba or negative sa rabies, para makabalupod ang human nato na counterpart o sa ilang ihatag nga tambal sa ato ang mga bite victim. So the 14-day observation, naagid na? Should be kanang Observed. yun. So, di rin napunta sa tao nga napaakan nga na ay rabies ang iro, Doc Helen. So, unsa mga symptoms nga mag-alert na dapat nga agoy, positive ni? Positive ang iro sa rabies. Oo. Kanang, especially kung napaakan kag stray, nga wala ka kabalo sa history, Oo. gipaak lang kag kalit, naglakaw ra ka, so kana, di gid ta dapat manigurado gid ta dapat adto gyud dayon sa pinakaduol nga Animal Bite Treatment Center. And then kanang ang uban is kanang magdugay-dugay. Magdugay-dugay. So dili ta dapat kumpiyansa, wala ra man ni. Muna naputay kaso in one of the barangays nga punit ra niya ang maong itoy, napaakan siya, and then gipasagdan niya. And then after months, man siguro to namatay. Pero it's very important nga kung mapaakan ka, ang advice is imuhang hugasan with flowing water for 15 minutes, butangan day nimo og betadine, and then you go to the nearest Animal Bite Treatment Center for the post-exposure prophylaxis. Kay istorya ko na lang ni ako ang mother is napaakan sa buang nga ero, as in confirmed gid siya positive. Okay. I think in 2014. Silingan to na mo nga ero nga nabuang kay napaakan pod og stray rabid nga dog. And then akong gipasubmit ang ulo diri sa DA, so nag-positive. So akong mama right after niya pagugas ato gyud dayon sa Animal Bite Treatment Center. So wala siya na igo sa sakit na rabies kay bakuna man siya. Diba? Naka-importante gyud ang ato ang diretsyohan, no? Di na magduwa-duwa. So, aside from paglimpyo, pagbakuna, unsa pa ang other mulala na bitaw ang mga cases, Doc Helen? Sa tao manggod, Ma'am Jane, if naa na gyud signs, dili naman gyud na ma-reverse, mamatay gyud ang tao. So, tayo magaman atong kalaban aning rabies. So, it is very important na to protect your dogs. Kay kung ako pet owner ko, sure ko na bakunahan na ako akong iro, sure ko nga naara akong iro, naara sa ako ang panimalay, walay encounter with stray. Kung mapaakan ko, kampante raman ko nga walay rabies ang ako ang iro. So, gani ang sa human nga side, ilagay yung ipa-observe ang iro for 14 days, and then kung vaccinated yun na ang iro with the card,
dili naman sila mo bakuna. Basta naalang proof nga vaccinated ang iro. Ayan, no? Makita na to actually sa atong live stream karon mga higala mga symptoms nga kung mapaakan sa mga rabid nga mga iro, no? So naapod ang hilanat, mugawas ang fever. So diretso ba nimo hilanat, Dok? Dili. Or Dili siya diretso, no? Kay depende na siya sa location or location sa paak ug sa kadaghan nga virus nga na butang sa imuhang lawas, no? Kay ang virus manggod mag-travel pa man na sila from the site of location to the brain, ayo pa din na mag-show og signs. so usually depende po na ang Depende mga gyud, lahi-lahi nga kaso, dayon atong na-observe, especially in animals, kung puppies, mas paspas gyud kay gamay raman gud ang ilahang ang ilang lawas, so paspas mo travel ang virus. Yan. So napod ang pagsakit or pamamaga kung asa napaakan, na-scratch. Miskin dili paak, Dok, no? Scratch or leak ato na yung ipabakuna diretso, no? Yes. Ayan. Uy, kini takot sa tubig at hangin. Mo na to akong ingon nga dili man gud sila makainom kay na paralyze Ang man throat. ilang throat. Okay. Og ang syempre sa pananakit sa tiyan, pagparparelisa. Kay kini nga mga symptoms, Dok, dili ni siya diretso mo manifest, di ba? Dili siya In mo fact, diretso naging after a month pa. months. Usually months siya mo show og signs. So, di yun dapat magpakampante. Yes. Mhm. So, kung ikaw napaakan ka, kung magpabakuna, pila ba na ka, how frequent are we nga magbalik ta og turok for vaccination? Ma'am Jane, since human na gyud na counterpart kanang dili na lang ko mo discuss regarding anak. Kasi okay. human na gyud na siya sa animal ra gyud mi na side. Okay. Oh. So for how often ba ato mga pet owners dapat mag-vaccinate sa ilang mga domesticated nga mga alaga? For our dogs and cats, mag-start ta og vaccine at 3 months of age. And every year, ang protection sa atong bakuna is good for 1 year only. Natay mga kaso nga na-delay lang nila and then napaakan og buang na ero na nabuang gyapon or nagka-rabies gyapon. So, every year, ayan ninyo hulata nga madugay or ma-delay. Kung it's time na mag-booster or ma-expire na ang vaccination, adto na gyud dayon sa ato ang veterinary office ug sa ato ang naapod tay manggoy mga newly open na mga barangay rabies vaccination centers. Yes, and actually sa newly opened rabies vaccination center na ato sa District 2 Yes. sa Barangay Tablon. So congratulations, at least accessible na po dito nga area. So far asa ba mga lain pa nga kabarangayan nga natin mga rabies vaccination center, Doc Helen? For now, naatay duha ka rabies vaccination center naa sa Agbusan and Tablon. So we are very thankful no sa ato ang barangay kapitan for the support. So, ang ato yung tumong ana is para mapaduol na sa ilaha ang serbisyo kay mo man ginay gusto sa ato ang mayor. So, ato mga pet owners, dili na sila kinahanglan mo anhi diri sa syudad, sa atong opisina kay ang serbisyo sa pagpabakuna sa inyohang mga binuhi, mga dogs and cats, ma-avail na ninyo sa barangay, sa atong mga trained vaccinator, and supervised, of course, sa ato ang mga veterinarians. Wow. So, libre ni Libre sila. ang ato ang rabies vaccination. But gusto lang na ko i-emphasize nga sa atong opisina, aduna kita i-collect nga 20 pesos nga registration fee. And then, of course, ikaw dapat ang mopalit sa imuhang syringe. But the vaccine itself is libre. Diba? So, gamay na kayo na nga mga Amount. kantidad, diba? Nga angay lang ninyo i-prepare mga higala, no? And dako man sag impact ang mabuhat ani nga mga vaccination sa inyo mga pets. So, this month, ato ang theme is rabies-free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Yes. Naka-align kita ni sa national pod nga campaign, no? So, unsa ba to ang mga angay atangan sa ato mga higala for this month, Rabies Awareness Month na celebration, Doc Helen? So, ubay-ubay ang atong mga activities, Ma'am Jane. Nag-start with a motorcade last March 3. So, gisalmutan ni sa atong different national and local agencies. We have DOH, DepEd, Department of Agriculture,
And then, ang nagkalain-laing mga barangays na ay ako nakita ng mga barangay kapitan nga nag-join sa ato ang motorcade. We have the City Health, ang atong partner. We have the dog groups. Active kaayo ato ang mga dog groups diri nag-join sila. And of course, we have our sponsors na ang NutriChangs by San Miguel, na ang Nature Spring, Avli Biocare, Willow. Pasalamat mi sa ilaha kay Yay! nakapabibog gid sila sa ato ang activity. So, lipay kaayo ang mga bata no Ang sa mga atong mascot. kay naay mascot. Ang mga bata gaambak-ambak kung Cute mulabay ni tayo. sa ilaha. So, pagpahibalo lang gid na sa tanan nga importante kaayo na ma-educate ang tanan regarding rabies kay problema gid siya sa atong community. And then nagsugod na pud atong high density vaccination moto, nagsugod ta sa Barangay Balulang, nakabakuna ta dito og 2,700 plus ka mga iro. And then gahapon alone nata sa Barangay Carmen, nakabakuna tag 1,263 ka mga iro. Isip sa pag-participate sa National Rabies simultaneous anti-rabies vaccination. And then nagpadayon ang ato ang bakuna March until May Wow. sa pulo ka high-risk barangays. Ang kanang high-risk barangays, Ma'am Jane, is kana nang naay mga kaso sa rabies in the previous years. And then on March 19, dito ta sa Barangay Bugo, of course, in partnership with the Barangay Council, sa atong maabtikon kayo na Kapitan Kailing, for the nationwide simultaneous spay and neuter activity, kapon og ligate sa atong mga dogs and cats. But ang avail ani sa ato ang kapon og ligate is katong naka-pre-register na. So I think napuno na atong slot sa barangay, paspas kaayo. Napuno Abtik atong slot. kaayo. Abtik kaayo ang ato ang mga pet owners from Barangay Bugo. And then, so magkita-kita ta sa Barangay Bugo on March 19. And on March 23, aduna kita himuon nga poster making contest Wow. para sa ato ang mga grade 6 pupils sa City Division. Dito ta sa Lemkitkay. Kay partner nato ang Lemkitkay ani. And then, of course, the DepEd City Division sa David's Tea House on March 23. March 23. Yes. Wow. And then, kung kani sa itong mga high dense na mga vaccination, unsay kailangan dalon sa usa ka pet owner nga gusto mag-avail sa service? So, ang ilang yung dalo ng ilahang iro kay for free man atong high density. No? So, wala sila bayaran ana. Dalo nila ilang iro. Dapat ilang iro is 3 months pataas and healthy, wala nagsakit, wala nakapaak for the past 2 weeks. For the past 2 weeks. So, atong may numduman po, Doc Helen, atong March 4 na may 2-day Rabies Educator Symposium. So, kamusta man so far sa atong mga participants? Ang atong participants ana is atong mga school heads, ato ang mga teachers from the City Division kay nagtuog gyud mi nga kung ma-educate nato ang atong mga kabataan, rabies will no longer a problem in the future. So, nagpatabang gyud mi sa atong City Division sa ato ang campaign kay gusto man namo nga kami ang molibot sa tanang eskwelahan diri sa atong syudad pero dili gyud namo makaya sa City Vet alone. Kabalo mi sayo nakakaayo ni sa atong mga maestra pagpasabot sa ato ang mga estudyante regarding aning rabies. So, actually makig-MOA mi with the DepEd para matabangan gyud ta nila sa atong campaign. Og in place po gyud pod ang ato ang ilahang rabies control and prevention program sa mga eskwelahan kay nakita pod nato nga adunay mga schools nga naay mga stray. So sila na ang mag-coordinate sa ato kay para matabangan nato sila ani nga problema. But labaw sa tanan kinahanglan gyud ang ato ang mga kabatan-unan ma-aware about rabies and responsible pet ownership. Correct, diba? Nice na na-empower po na itong mga schools, itong mga parents, and syempre na po yung rabies sa educators orientation. Muna ni siya for DepEd District School Yes. Nurses. Patabang ta sa atong mga DepEd na mga district nurses kay Oh, nice siya nga collaboration, diba? Kay mga teachers, biya po ni sila, diba? So, mas massive ang awareness campaign. And, ato pong may numduman, Doc, no, that we have an Animal Bite and Treatment Center. So, unsa man ang function po nini, is that same with, or unsa ang kalahian, ani no, is sa Rabies Vaccination Center? ang Animal Bite and Treatment Center mo-cater ni sila sa mga bite victims. Sa human yun nato na counterpart, Ma'am Jane. So okay. again, dili na lang kumutat siya ani. Different gid siya sa atong rabies vaccination center nga naa sa duha ka barangay karon. Yes. Kay ang
kalihukan na gyud ang service nga gina-provide is vaccination para sa mga pets. Oh, klaro na mga higala. Basin kay malibog ba ato ang mga higala no nga kung napaakan sa animal kung paakan dadunang iro dito sa animal bite. Pero dire sa mga rabies vaccination center no Yes. pagdalon. So lahi na sila mga higala no. So right before we say goodbye na mga klase-klase mga higala no nga mga services nga gina-offered sa atong City Vet. So naa diri ato ang spay and neuter, anti-rabies vaccination for pets, napuntay pregnancy diagnosis. So kini nga mga actually daghan kaayo mga higala. So kini nga mga services doc libre ni siya tanan. Yes, that's for free ang atong pregnancy diagnosis, atong artificial insemination. Pero naatay payment scheme, especially sa atong AI sa baboy. Kay kung mag-AI mi sa inyong baboy, kana na Unsay pasabutan ng insemination to? Ako lang sa dayon ako ang tagaan og tagag idea ang tanan regarding aning AI or artificial insemination. Ang purpose ani Ma'am Jane is to improve the genetic capability sa ato ang mga animals, especially livestock. Let's say for example ang baka nga Bisaya, atong i-inseminate nga similia sa iyaha sperm is gikan sa hybrid nga animal. So ang mahitabo sa iyahang baka inig maboros hybrid na ang anak. So mutaas ang value sa iyahang animals. Same with sa atoang mga baboy. So mas dagko, mas daghan og anak. So mo na isip tabang nato sa ato ang mga mag-uma. That is artificial insemination. Okay. Nice. Lahi po tong artificial intelligence. Lagi. Kaya ako AI, artificial insemination. Diba? And then we have livestock and poultry dispersal. Unsa pud ang inyohang contribution ani Doc? So, mo to akong iyon ganina na we have an animal dispersal program. Kay aduna man kitay free range multiplier farm sa atong stock farm sa Balubal. So, ang atong mga ma-produce dinha na mga manok atong i-disperse sa atong mga mag-uuma. Isip ilang mabuhi, dunga nga panginabuhian. Pwede po nila masudan. Mag-disperse ta og nagkalain-lain nga animals no, naatay baka, naatay baboy, naatay kabayo. Kay para mo tabang pud sa ato mga farmers, especially sa mga kabukiran. And then we have rabbits also kay kanang ato naman pud na siyang gina-promote as a protein source. But again, ang ato ang animal dispersal program is na a payment scheme. Ang recipient nga farmer mubayad siya balik og same number of animals to the office aron mahatag na pud nato sa atong mga beneficiary para naay sustainability ang atong program. The sustainability. So ang qualified nga matagaan na ni or maka-avail aning dispersal registered na pod sa inyong opisina. Yes, auto na silang gina-identify prior sa atong pag-disperse but ang ato yung gina-promote is or gina-require is dapat naka-appeal sila sa atong Farmers Field School. Kay para kabalo gid sila, maatiman gid nila pag-ayo ang ato ang gi-disperse or gihatag nga mananap sa ilaha. Diba? Nakainumdum na nun ko sa meme nga viral karon kay basin magkabayo na daw ta kay mahal na ang gasolina. Muraga naswerte ani ato mga farmers. Yes, na naay mga kabayo. Agoy. So napud tay livestock and poultry farmers field school mo na tong gi-mention nimo ganina ma'am no nga mostly qualified gyud ang katong niagi ani nga schooling. And then the vitamin supplementation and deworming. So sa livestock lang Sa siya. livestock na siya. Okay, and the vaccination, mga meat inspections, and syempre, ang usa gini sa pinaka-highlight every KSB, ang ato ang livestock turnovers and animal dispersals and rabies vaccination every KSB. Kaning mga ginapang disperse nato during KSB, ma'am. Per barangay man gyud ni diba nga ilahang ma-consume, ilahang gamit. Yes, kanang ato bitang ginapang-disperse during KSB is bayad pud na sa atong mga farmers. So, na-sustain man gyud nato ang ato ang dispersal program no. So, we are also directed by the mayor nga isa ka major nga program during KSB. So, every Saturday gyud, especially sa mga barangays nga pwede pa magbuhi. Okay na aman tay mga barangays na dili na allowed
sa zoning, especially kani mga urban barangays, ga-disperse gyud ta og animal sa ato ang mga farmers. Wow. So until now nga kamulong Yes. KSB na agya po. Last naman ta sa Barangay Bayanga, nag-disperse ta dito og baka, baboy, and then mga manok. Diba? O sini sa mga highlight, mga higala every Yeah. KSB. So thank you so much, Doc, no? Sa ato ang mga nahisgutan, labi na po na about your office and most especially sa Rabies Awareness Month, may gala. So now that, na naman kita diri nga celebration, Doc, so any message sa ato ang mga higala, no? And most especially pag-support sab sa mga lined up activities for this Rabies Awareness Month. So, this month of March, we are celebrating Rabies Awareness Month. So, ako alang yung reminder sa tanang mga pet owners nga pabakunahan nila ang ilahang mga pets, dogs and cats, starting 3 months of age and every year thereafter. And be responsible. Provide your pets with all the basic needs, adequate food, proper grooming, and clean shelter, o dili nato pagsagdan nga maglatagaw sa mga kadalanan. So, ang City Veterinary Office, ania kami ang among opisina para mohatag sa mga basic veterinary services sa inyo ha. Pwede mo duol lang kamo sa atong opisina, mo adto kamo sa atong opisina. And then also, pwede mo sa mga hinterland barangays makig-coordinate sa atong mga barangay biosecurity officers aron mahatagan mo namo sa among mga serbisyo. So, i-check nila ang atong FB page, City Veterinary Office Cagayan DR City for more information sa ato ang mga services o mga activities this month. Diba? Para updated. Yeah. Updated sa tanang mga happenings. And syempre, Doc, na ba kayo gusto ipasalamatan, gusto i-shout out kay atong i-special thanks no ang KEOS Philippines. Yes, for the donation of dog and cat food. Yan. Yes, So, last February 26, Ma'am Jane, naghatag ang Kiosk Philippines og mga dog and cat food. So pasalamat kaayo ta ni ani kay mo ni ato ang gamiton para sa ato ang Wow. City Pound. Makatilaw gyud sila og lami nga pagkaon. So aside ana no, magpasalamat pud ko sa ato ang mga partners and ato mga sponsors. Nagkalain-lain, we have NutriChunks, Abli BioCare, Willow, BMEG, Pilmico, and yun ako kay very supportive yun na sila sa tanang activities sa City Veterinary Office. Daghan kaayong salamat sa tanan. yes, ayan, mo na siya ang Facebook page. So, timanin nyo ang profile picture o ang cover photo, mga gala. No? That's the official Facebook page sa City Veterinary Office, Cagayan de Oro. Like and share na po mo, mga gala, para updated mo sa mga happenings for the Rabies Awareness Month. Uban pa nila nga mga celebration o mga campaigns with regards sa ilang opisina, no? So, there you go. Thank you so much, Doc Helen. Napa ba kayo gusto i-greet or i-shout out? Sa mga kauban ako sa City Veterinary Office, of course, maayong udto na siguro to sila karong higayon na. And to everyone, maayong udto sa tanan. Yes. Thank you so much for the time again para sa itong Department in Focus, mga higala. Again, happy Rabies Awareness Month, no? Magpabilin ta ko. Unsa na to, gina-take care ato ang kaugalingon. Inana po itong pag-take care sa ato ang mga pets, no? So, let's all be a responsible pet owners, mga higala. And tabang ta sa pag-share aning rabies awareness. No? Dili lang karon nga bulan everyday, diba? Yes, every day. Every day good. So again, kauban nato sa atong programa karon, our acting City Veterinary Officer, Dr. Helen Ann Tacandong. Ug syempre sa tanan mga nitutok sa ato worldwide, daghan kaayong salamat. Don't forget to follow and like our page, Cagayan de Oro City Information Office. This has been again Jane Abaday, and all the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy, with the support of our acting City Information Officer, Jane Adicer and Ian Fuentes. Salamat mga higala and have a great day.